sa pagkakaroon na Froy, ang nabilin lang yung kining gitawag na tong mga top leaders nila. Tulo na lang sa NCMRC, North Central Mindanao Regional Committee. Ang ilang regional secretary si Julia Cagadas alias Reda, and then si Kakoy, kining taga San Luis, Agusan del Sur, and then si Jakim. Doon ay isa sub-leader si Prix, pero kumbaga among our targets gyud initially 5. So naa naman sa ato si Makong, no, si Mansigyaw, and then 2 days ago na neutralize nato si Bonifacio Lutawan alias Tado. So tulo na lang ang atong gukdon gyud karong higayuna. Per assessment namo, Froy, is nag-intact ang tibuok NCMRC. Tactically disadvantage sa ila because of the preponderance sa atong mga kasundaluhan na nagkandak og operation dinhi sa may area sa Sitio Takukon, kining sa may Balaudo and Tigbaw. But then sa ila pod is kumbaga ilang among tanaw, ilang assessment is kung magbulag-bulag manggod ni sila, ang among sa grupo daghan na kaayo ang gahuna-huna nga mo surrender unta. Apan tungod kay dili sila makahigayon, kay ilamang nakita nga kini siya nga tao, grupo, kini sila nga mag-amigo, basin mo sila, so paubanan nila og kining ilag yung kasaligan nga mga leaders, no. Usana na ini si Bonifacio Lutawan, kay mo magini siya ang among nakita nga wala gyud lugar inclination nga mo surrender. So dunay mga sub-leaders nga among nakita, doon na mga feelers unta, musulti sila sa ilang mga kaila, makakontak sila panagsa nga kung makalugar lang sila mo surrender. Pero ilang gahimuon is, example si Tado, doon ay isa nga ilang mahibalaan nga grupo, paubanan nila. So dili sila mo nga kinira sila nga grupo nga ano, so mulugar na ang nahitabo karon nga it's more on pugong sa grupo para dili gyud mahatagan og kumbaga dunay consistent nga hatag og moral sa ila, consistent nga mo kumbinsi kanila nga padayon. Apan kini lugar karon nga among nakita, kining panghitabo karon, dako gini siya nga kawad-on tungod kay aside from sa iyang posisyon, ang iyang kining influence sa grupo wherein ang kadaghana kanila dito gakuha og kadasig is na-neutralize na lugar nato. Makaingon kita nga hinay nagyud kayo, no? Kay kung sa count lagi around 25, 26 naman lang ni sila nga grupo, and pero dili man ni nato gud sila makumpiyansaan, kay doon naman nilang gitawag ng mga recovery efforts. Pero ang pinaka ground gyud ni ini nganong gahimuon nato kini siya is naka-take off naman gud ang atong mga local government, mga chief executives nato sa ilang mga proyekto, dunay mga roadmaps. Nag-brigade commander ko din sa 403rd, nakita nako ang potential importance specifically din sa Bukidnon. And in fact, atong na-monitor din sa Bukidnon nga daghan mga roadmaps si Gob O'Neil nga kinahanglan og suporta, nga kinahanglan ang pinaka-essential nga ingredient is ang peace and order. So munang continuous lang gid continuous, kay although makaingon ako nga dinhi sulod karon sa area sa Bukidnon, no, boundary Agusan Sur, wala nay armado, kay dito naman sila sa Kasapa 2. Pero wala kita magkumpiyansa niya na, kay doon naman gihapoy tendency nga kung tanaw nila nga magluag-luag mo balik sila dinhi sa Bukidnon. So sayang ang effort nila ni Gob nga gwapo na kayo, bag-o ba ni sila nag-training sa Togob, Vietnam, sa coffee roadmap, no? So muni siya ang pinaka-purpose ginato ani is in support sa atong mga local government units sa ilang mga programa. Kay mo man ni siya ang among nakita nga kining long-term solution ani atong problema sa internal security.
kining mga encounters nato mga kuan na ni siya, kining mga band-aid solution na ni siya. But ang long-term solution nga atong tan-awon is kining mga programa sa atong LGUs which mo gini siya ang among gasuportahan nga maka-take off, mahimong successful, because only that ma-assure namo nga dili na gyud sila makabalik, dili na gyud, wala na gyud insurgency, internal security problem nga mahitabo dinhi sa atong area sa Region 10. Nag-move na usab kita og additional troops coming from Caraga region. So inana ta ka determinado nga ato yung nga makabot unta nato ang atong target, no, self nga gihatag nato nga target na by end of March. So gidugangan na po nato og tropa. Kumayon ka diha lakaw-lakaw des boundary sa Bukidnon og Agusan del Sur. I-total nimo ang mga sundalo og KAFGO more than 1,000 na diha. Bibo na ang Pantaron Range. Sa tinuod lang, literally. Karong higayon na sugod atong Nobyembre, bibo kaayo ang Pantaron Range kay daghang kay sundalo. To go after kining mga remnants na lang. So, kana lugar to emphasize nga inana ta ka determinado. Dili lang sulti, atog yung kuanang gyud nga. Atong sundalo diha wala nag-Christmas. Naada nag-Christmas sa Pantaron Range, nag-New Year sa Pantaron Range, nag-Valentine's Day sa Pantaron Range, nag-Chinese New Year sa Pantaron Range. So inana lugar ang sakripisyo sa atong kasundaluhan karon. Kaya na ba nato nga i-declare ang Bukidnon is isip insurgency free? Kung mo sugot sigob. Pero wala gina. Ang akong ika-assure karon nga ang Bukidnon per se walay sulod nga armado. Pero doon ay tendency kung kini makalusot ning atong gilakag karon nga nasa Kasapa 2. Kung makalusot, makatabok din sa Saldab Complex na naanapod unya basin unya kung mumana siya nga akong galikayan nga mo declare kita nga insurgency free ang Bukidnon niya after several months doon ay inkwentro mahitabos dumalaging, doon ay inkwentro dinhi dapit sa Manalog. So ang pangutan niya, abi ba na akong insurgency free na? Pero per se pwede na gyud nato i-declare ang Bukidnon as insurgency free. Like katong gihimo nato sa Agusan, Surigao del Norte. Gi-declare nato nga insurgency free, although doon na pa yung mga armado sa palibot. And then, nag-attempt ang usa ka squad nga nisulod sa Surigao del Norte. Ang ingon sa brigade commander sa ako, sir, tagaay ko 3 weeks. Walupon na ko ning isa ka squad. Tinuod yun, nawalop. So, ang pangutana, abi man ako insurgency free ang Surigao del Norte, nganong doon na pa yung enkwentro. Kaya doon na may recovery effort.